Kabi-kabilang kaso ng panggagahasa ang patuloy na sumisira sa kinabukasan ng maraming kababaihan. Wala na ring pinipiling lugar kung saan ito gagawin, na kahit sa mga pampublikong sasakyan ay walang awang hinahalay ang mga walang kalaban-labang kababaihan. Definitely, merong rape culture sa Philippines, no? Madalas pa sinasabi na ang panggagahasa ay tungkol sa kasuotan ng babae, samantalang wala itong kaugnayan. Ito ay tungkol sa kung paanong tinitingnan ng ating lipunan yung madalas na pagtingin na sila'y sexual object. Sa inilabas na datos ng Philippine National Police o PNP, nangunguna ang Quezon City sa may pinakamaraming reported rape cases. Karamihan sa mga biktima ng rape ay mga nasa low income. So sila yung mga mahihirap na kababaihan at bata. At nakakalungkot kasi 7 out of 10 na rape victims ay mga bata. Sa National Demographic and Health Survey noong 2014, 3 out of 10 lang yung nag-report at humingi ng tulong doon sa nangyari sa kanilang abuse. Isa sa mga dahilan kung bakit maraming biktima ang pinipiling manahimik ay dahil karamihan sa mga suspect ay sarili nilang kamag-anak o malapit sa pamilya. Si Maylene, isang rape victim. 5 taong gulang nang magsimula siyang abusuhin ng sariling pinsan. Ngunit ang nakakagimbal ay nang pati ang kanyang ama ay hinalay siya ng paulit-ulit hanggang sa mabuntis sa murang edad na 13. Kasi umalis si mama dahil madalas siyang saktan at saka rape victims din kasi siya ng tatay ko. Parang pinagkasal na lang sila doon sa ano. So yun, nung umalis siya, doon nag-umpisa yung ginagawa niya sa akin. Natatakot ako na baka pagka pumalag ako sa tatay ko, yung kapatid kong babae, yung pagsamantalahan niya. Na nagawa rin naman talaga niya, na pagsamantalahan din niya yung kapatid ko. Di naglaon ay tuluyang napariwara ang buhay ni Maylene. Napasok din ako sa prostitution. Alam mo yung sa isang araw, kailangan mong may 10 lalaki ka, 24 hours. Alam mo yun, parang wala na akong kaluluwa. So kahit ano na lang mangyari sa akin. Ngunit dahil sa tulong ng isang organisasyon, nagkaroon ng bagong pag-asa si Maylene. Samantala, maliban sa mga kakilala o kamag-anak, may mga kaso rin ng panghahalay sa mga hindi kakilala. Si Banjo ay aminadong napasama sa grupo na nang-aabuso ng mga bagong kilalang babae. Ayon sa kanya, kinukuha nila ang loob ng babae, makikipag-inuman at magsasalitang hahalayin ang biktima. Kung ako, ang tingin ko sa mga ganong sa kababaihan ng time na yon is napakababa na. And dumating pa sa point na iniisip ko kung meron pa bang mga babaeng berhen sa panahon na to. Isinaad naman ni Pastor Harold Cruz kung ano ang sinasabi ng Biblia sa kaso ng rape. Ang sabi ng Biblia, ito ay labag sa kalooban ng Panginoon at ito ay mayroong karampatang kapalit na kaparusahan na pagbato hanggang siya ay mamatay. So rape is actually a big problem, and at the same time, when you talk about rape, you go against the very boundaries. Sa panahon ngayon, labis na pag-iingat ang kailangan. Higit pa rito ang mas maiging pagpapatupad ng batas upang mahuli o mapigilan ang krimen. Sa huli, buhay at kinabukasan ng biktima ang nakataya. Huwag pabayaang masira ito.